Hey guys! Welcome back to another video and welcome back to Just Basics. And today guys, pag-uusapan naman natin kung worth it pa ba mag-DIY solar sa panahon ngayon dahil nga naman nagtaas na ng presyo yung mga materials or mga materyales sa pag-DIY solar or sa pagso-solar setup. And alam naman natin recently guys na nakakaranas tayo ng crisis dahil nga naman sa pagtaas ng presyo ng langis. And yes, naging in demand ang pagso-solar. Kaya ang tanong natin ngayon is, kaya ba natin mag-switch sa solar, mag-DIY solar sa panahon ngayon or not? So let's find out. Alright, so let's start sa katanungan na magkano ang konsumo nyo ng kuryente sa isang buwan. So malalaman natin yan sa ating electric bill. Ngayon sa ating electric bill guys, meron dyan nakasulat na consume kilowatt hour. Ngayon, pagbabasihan natin dito sa electric bill natin is yung total kilowatt hour and then i-divide natin yan sa 30 para makuha natin yung konsumo natin sa isang araw. Okay, so punta tayo dito sa example natin. So 3,500 kilowatt hour at dito sa amin nasa 11 pesos per kilowatt hour. So nasa 35k ang bill na to. So yes, mataas talaga to guys. So, gamitin na lang natin to as an example. So, yan ang aming konsumo. So, sa ngayon, nasa 400 kilowatt hour ang aming konsumo sa 1 month. At pag i-divide natin ng 30 days, ay nasa 14 kilowatt hour ang isang araw namin. Alright, so just a quick context sa 14 kilowatt hour na yan is ang meron na gumagana dyan guys is dalawang 1 horsepower na inverter aircon, dalawang ref, isang induction cooker, isang rice cooker na maliit, at isang ice maker. Yan. So, ano ang setup dapat? So, hindi ko nasasabihin kung paano mag-compute dahil madami pong videos dito sa YouTube na mag-explain sa inyo kung paano mag-compute nito. Okay, so ang recommended sa amin guys is 5,000 watts na inverter. So ang meron kami is yung hybrid. So when it comes to hybrid, pwede na siyang on-grid or off-grid. So meron kasi yung types din ng inverter at yun nga, yung sa amin is yung hybrid type. So example lang guys na yung hybrid inverter namin is nabili namin siya before ng 16,000. Before yan guys. Hindi ko na alam kung magkano siya ngayon dahil yung iba is pre-order na din kasi siya. Dahil na rin siguro sa nagkakaubusan or madaming nag-order na ng mga ganito online din. So yes, tama ka nang rinig, binili ko lang din sa online yung inverter na to guys. Meron siya sa Shopee actually. Okay, so like what I said earlier, tingnan nyo guys, dito sa online is halos lahat ng mga solar ay pre-order na, so nagkakaubusan na. And well, not sure sa mga price ng mga ito dati, pero yung gamit nga kasi namin na inverter is 4,200 watts and nabili namin siya ng 16,000 pesos at that time. Alright, so yan naman ang ating inverter. Ngayon, pag-usapan naman natin yung panels, kung ilan ang panels na kailangan mo. Again guys, hindi ko na po i-explain kung paano mag-compute kung ilang panels ang kailangan mo, pero sasabihin ko lang sa inyo, like sa example natin from the start of this video. So, sa setup namin, ang kailangan namin is meron dapat kaming 13 na 500-600 watts na panel. So, before, ang bili namin sa isang panel is 4,000 pesos lang. Which is yung malapit lang dito sa amin na pinagbilhan namin. And ngayon guys, ang price na ng isang panel na 500-600 watts is around 7,500 panels. So, ang laki na ng dinagdag from before. That's just about like a year lang guys, yung recent purchase namin ng additional panel namin. Okay, so next naman guys is, what if gabi na? So, syempre, yung solar, kailangan ng solar is yung araw. Anong mangyayari pag gagabi na? Yan, so dyan pumapasok ang battery. Okay, so next naman na pag-usapan natin is yung battery. So, about sa battery naman guys, so some of you may be magtatanong ng sa araw, syempre yung solar, kailangan ng araw. What if gumabi na, ano nang mangyayari? Ngayon, dito na papasok yung ating battery. So, regarding naman sa ating battery guys, at sa ating example ay itong 24 volts na 100 Ah na tig 17,000 ang isa at 10 piraso ang kailangan mo. So my God, that's about 170,000 na, di ba?
Now, masyadong madami at bulky din yung 10 pieces na battery. So, imagine mo 10 pieces na battery and then isang buo lang yon, which is talagang bulky itsura niyan. Pwede mo naman yan malesen. So, ngayon, bibili ka ng 300 AH na mga about 3 to 4 pieces na ganun. So, para lang maging compact yung battery mo. Pero, syempre, mas mahal na yon, guys. Yes, mahal talaga ang battery. If napanood niyo yung previous video ko about sa solar setup na meron kami is DIY lang din yan, guys. Kasi nga sobrang mahal siya pag minsan mo siyang bibilin. So, inunti-unti lang din namin. And lastly, of course, ang ating safety materials. Regarding naman sa ating safety materials, kasama na dyan yung railing, yung mga wires na kailangan natin, mga accessories, and the like. So, I'll assume it about 50K ang aabutin mo sa mga safety materials lang. And yes, may allowance naman na yun yung 50K. So, like what I said, depende naman yan sa area nyo kung saan kayo bibili, online ba, kung sa stores kayo bibili, physical stores kayo bibili, ganyan. Or sa mga supplier talaga ng mga solar materials. Sa amin kasi, mix yun. May online, may mga physical stores sa mga supplier ng mga solar materials, ganyan. So, nakadepende pa rin. Yung mga estimate natin from the start of the video at up until this end is medyo generous type na rin yung pagme-mention namin ng prices. And yes, nakabase yan sa mga prices ngayon, which is ongoing pa rin ang ating crisis regarding sa langis. I think as of this recording is nasa 100 plus pa rin yung gas natin. Anyway, sana bumaba na very soon. Alright, so that's it for today's video, guys. And yeah, so ano nga ba yung take nyo regarding sa ating computation ng ating DIY solars at this time sa mga solar materials? Kung mag-shift ba tayo? Worth it ba mag-shift at this time of crisis? Or antayin na lang ba natin yung pagbaba ulit ng prices ng solar materials? Let me know in the comment section. Yes, I read your comments and nagre-reply naman ako if needed, guys. And yeah, kung may mga dagdag kayo, katanungan, just leave in the comment section. Thank you for watching. This is Jess. Don't forget to like, share, subscribe, and see you on my next video. Bye!